Bigan, iniimbestigahan ngayon ang pagkamatay ng 3 driver sa Pangasinan na hinihinalang dahil sa heat stroke. At kung kailan matinding init, iniinda sa ilang lugar sa Taguig at Pangasinan ang kawalan ng tubig. Saksi, si Maki Pulido. Nipatak ng tubig, wala nang lumalabas sa posong ito sa barangay Embarcadero sa Mangaldan, Pangasinan. 6 na deep well pa sa lugar ang nasaid ang tubig. Ang ginawa namin, ma'am, nagpakabit ng nawasa kahit na mahal. Nauna nang nawala ang tubig sa ilang deep well sa barangay Maasin at Lanas. Bukas daw ang Mangaldan Water District para sa mga gustong magkaroon ng sariling water connection. Target din nilang may pumping station sa kada barangay. Sa Calasiao, Pangasinan, halos wala ring lumalabas na tubig mula sa mga gripo, lalo na tuwing peak hours. As in talagang walang magamit. Minsan mineral na lang. Yung pinagbannawan ng asawa ko sa nalabahan, iyon ang ginagamit kong pagdinis ng motor ngayon. Apektado ang water pressure tuwing may power interruption ayon sa Water for Calasiao. Puspusan din ang pagsasaayos nila ng mga koneksyon ng tubig. Gumagawa kami ng mga preventive maintenance. Nakatutok po kami sa maintenance ng aming mga pumping station. Sa Palar Village naman sa Taguig City, ang sanhi ng 6 na araw ng pagkawala ng tubig, utang. Mahigit 5 milyong piso ang hindi pa nababayaran ng People's Organization na Inner Port Neighborhood, kaya pinutol ng Manila Water ang tubig gripo sa lugar. Ang mga residente tinitiis ang araw para mag-igib sa poso o di kaya'y bumibili ng bottled water. Nahihilo po. Kailangan po, kaya pumalik po lang yung aking panghakot. Ang hirap. Kasi may mga anak kami. Kasi paano na lang kaming mga may opera, may mga senior. Walang kanya-kanyang metro o naka-bulk metering pa sila sa lugar dahil Basis Conversion Development Authority o BCDA ang may-ari ng kanilang lupa. Kaya ang Inner Port Neighborhood ang nakatokang maningil sa mga residente. Tinatayang doble ang singil kumpara sa Manila Water, pero hindi pala ito nare-remit ng Inner Port Neighborhood. Nagbayad sila ng 650,000 nung nakaraang linggo. Pero ang sabi ni Manila Water, Kapitana, is not enough na para po i-reconnect ulit. Pinuntahan namin ang opisina ng Inner Port Neighborhood pero walang gustong makipag-usap sa amin. Ayon sa barangay, maghapon at magdamag silang nagsusupply ng tubig. Magkakaroon na rin ng 6 na stations na mapag-iigiban ng libreng tubig. Ang mga problemang yan sa tubig nararanasan kung kailan pa naman matindi ang init. 31 lugar ang nakapagtala ng danger level na heat index, kabilang ang 2 lugar sa Metro Manila. Pumalo naman sa 50 degrees Celsius ang pinakamataas na damang init sa bansa ngayong araw na italayan sa Clark Airport, Pampanga. Sumunod ang 47 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan. Sa Pangasinan, iniimbestigahan ang pagkamatay ng 3 jeepney driver. Ayon sa One Pangasinan Transport Federation, hinihinalang nasawi sila sa heat stroke. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng pagkamatay ng mga tsoper. Lagi kong sinasabi na talagang mainit ng panahon, magpahinga lang sila. Huwag nilang ipilit kung talagang hindi kaya para iwas din sa trouble. Patuloy din ang pagmumonitor sa kalagayan ng ibang driver. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.